Wait lang, gumagana na yung mic. Oo, gumagana na yan. So, alam mo na, sinabi ko yung intro. Start na. Pag sabi ko yung intro, tapos sinabi ko yung pangalan mo, doon ka na magsasalita. Anong sasabihin ko? Hello, mag-intro. Hello lang. Kung anong gusto mo sabihin. Oo, okay. Okay. Today I'm with a family member that doesn't need an introduction. Please all welcome my brother, Kobe. Hi, Kobe. Hi, guys! Ako nga pala yung kuya ni Wam. If Yes. you guys didn't know, The older brother. I'm the eldest in the family. Ako na yung middle, thanks to Peanut. Dating bunso. Yes. So, again, kami ni Kobe, we're older brother ko siya and middle child na ako. Dati akong bunso. Pero, since this year, naging pregnant mom ko, ayun, middle child na ako. Pero yeah, umuwi si Kobe nung December. And right now, nung umuwi siya, sinabihan ko siya agad, mag-wavy talks tayo. Wala akong choice. Ito, nag-wavy talks na kami. Pero nag-wavy talks tayo, pero hindi siya yung, It's more of a personal. Confidential. Personal. Confidential na siya kasi Pang sa atin. dami namin sinabing personal, hindi pwede sabihin sa camera. So, nag-wavy talks may Australia version, pero hindi ko mahanap yun. Sa files ko lang yun. Pero yeah, ayun, si Kobe, tao siya. Tao lang siya. Usually kasi pag classmates ko, dinidescribe ko eh. Pero ito, tao lang siya. Bakit? Bakit? Ano yung description ng iba mong classmates? Parang, so, naging president siya, naging teacher siya. Ba't di mo sinabing kuya? Sinabi ko na, kuya, ang best ko lang sinabi. So, ayun. So, ang dami nangyari sa buhay ni Kobe the past few years. 1 year lang. Or yun nga. Well, school na din. Never tayong ganito. Ganun Like, ang klaseng usapan. nag-collab or anything. Ito talaga yung first. Meron siguro yung mga whenever we play PS4, Surgeon Simulator. Hindi, like, sa YouTube talaga. YouTube talaga wala. Wala talaga. Kundi nagpa-high lang siya sa vlog and then... Pero ito yung first time talaga nag-1v1 kami. 1v1 talk. Ang tagal na namin magkasama ni Kobe, yung age gap natin 5 years. 4 years. So, hindi naman siya masyadong serious. So, gusto kong tanungin sa'yo, what was our life like nung bata tayo? The side ko, growing up with you was fun at first. Grabe naman yung at first! Dahil bata pa tayo nun, mas energetic tayo, mas tayo na iyak-iyak, ganyan. Ay, okay. Laro-laro. Pero when dumating na sa age na... Teenagers. Yeah, yung teenage years. Ko, actually. Parang nag-iba yung ugali ko. Maturing ka na nun, tas bata pa ako nun. Hindi pa naman sa maturing, pero like... Papunta ng maturing. Hindi naman. Ano siya, like, I get to be more exposed sa mga bagay-bagay outside of the house. Yeah, mga ganong klaseng bagay. Hang out with friends. Kaya parang di mo na ako kasama ng palagi. It led up to may tayo sa dalas na nag-aaway. Oo. Aminado kami doon. Ayun yung teenagers na tayo nun. Yeah. Kasi maturing, we're growing up na rin. Growing up. Kaya naintindihan na natin yung surroundings natin. Mas tayo nun eh. Like, madalas tayo nagtatalo, madalas tayo nagtataasan ng boses. Pero never tayo nagsakita. Never kami nagbugbog. Never talaga. And like, thankfully, hindi. Never. Like, grabe kami magalit sa isa't isa, pero never namin sinaktan sarili namin. Yeah. Kahit sarili namin, isa't isa. Sa words pa lang, masakit na eh. Oo, masakit na. Iyakan na kami. Masakit kami magsalita dati sa isa't isa. Like, grabe yun. Tapos siguro ngayon, like, let's say, nung nasa senior high school na ako, mas doon ako, like, kuya nga pala ako ni Wam. Kailan ko maging kuya ni Wam? Oo. So, I really made sure nung phase na yun, or nung time na yun, na kailangan ko bumawi sa'yo. So, bumawi ako as your kuya. Then, yun nga, before ako lumipat naman sa ibang bansa, make sure ko talaga na okay tayo. Na goods tayo, or hindi naman sa parang may matagal na kaming tinatago na galit. Like, kasi like, mawawalan siya ng kuya pag umalis ako. Tapos, nung nawala ka, biglang na-pregnant si nanay. Ngayon ikaw ng kuya. So, ako na yung, para basically sinasabi sa akin, you're on your own, kaya mo na yan. Basta kung ano yung iniwan sa'yo ni Kobe, kaya mo yung gawin kay Pina. Which, I'm learning na din. Kasi may mga things pa rin hindi ako alam na kung ano yung... Okay lang yun. Like, huwag mong pansinin yung pressure na binibigyan ng ibang tao. Kasi bago lang yun sa'yo. Yeah. Like, hindi siya tulad ng akin na, uy, may little brother ako, si Wang. Parang, sige, kulit-kulitin ko siya. I'm gonna annoy the hell out of him. Parang gano'n. Tapos, syempre, pag gusto niya ng kausap, may kinig ako. Parang mga ganong klaseng bagay. Pero syempre, sobrang laki ng age gap yun ni Tina. Matagal pa yung mangyayari. Sobra. So, like, right now, sa, like, 2 months old na kasi si Tina, you really have to extend your patience with him. Kasi the only way he can communicate is through crying and sleeping. Pag umiyak siya, malay mo,
he just needs some milk. Or baka may pupo na sa loob ng diaper niya. Or baka hindi siya comfortable sa higa niya. Like, I know naman na you can do it. Yeah. Kasi kaming tatlo ni nanay tsaka ni daddy, we believe in yun na magiging kuya ka na naman talaga ni Pina. And ang tagal na rin natin hindi nagkaroon ng new member kaya hindi natin na. Ang binibaby natin madalas dati si Chuy tsaka si Lex. Oo. Which ngayon, nandito na naman sila. Every time we talk sa Lolet Spotlight. Pero, yeah, ganun yung life namin as children ni Kobe. Since yung memory natin as childhoods, madami, what was your favorite? Like, if makakaalala ka, what was your favorite childhood memory sa ating dalawa? Meron ako dalawa. So, number one is whenever we get to travel outside of the Philippines. Japan or Singapore. Japan, Singapore, Australia, like Hong Kong, Macau, and family. Plus, yung number two is, yun, family. Whenever kompleto tayong apat, or like dati, 6, kasama yung dalawang dogs. Ang saya lang, saya sa feeling na. Yung mga simple ano lang natin. Nakakamiss yung lalabas tayo ng umaga, kakain tayo ng unlimited pancake. Hello nga, no. Pandemic pa nun. Pandemic yun. Yun palagi yung pinupuntahan natin for breakfast dati. Like every Sunday morning. Oo. Yung ginagawa natin. Malala ko pa yun. Nadala natin yung dogs, tapos nandun tayo. Then, kunwari, yung mga pag late tayo nakaka-uwi from somewhere na pinuntahan natin, si Daddy bigla na lang mag-aaya, bili tayo bibingka, bili tayo puto bunggo. Nakakamiss rin yun. Miss na miss ko yun kasi walang ganun sa Australia. Very. Tapos, yung mga ano natin, yung mga moments na kasi me and Wam really grew up playing video games. Oo. Like, nag-start tayo sa Nintendo Wii. DS. Nintendo DS. Oo. Tapos sinapo ko ng ice cream nung bata. Ang galing ko rin eh. Nilanggam. Nasira. After yung PSP. Yung PSP, naalala ko pa yun. Then, pagka PSP, it was Wii. Yung Wii, dun talaga tayo nag-connect. Oo. Nag-Just Dance tayo, naglaro tayo ng kung ano-anong games. Oo. Tapos PS4. Then, PS4. Pagka PS4, nagkaroon ng onting sawa. Oo. Tapos nung nagkaroon tayo ng new room, ito yung room namin to. Doon yung parang naging stronger. Naging close tayo kasi yung setup namin was literally dito si Wam, tapos dito ako. Oo. Tapos whenever kapag gusto namin mag-Minecraft, gusto namin mag-try ng ibang games. Ayun, naalala ko. Tapos may mga, ito nga pala pahabol, sorry. Go. Yung alam ko, parehas tayo. Ano yun? Naalala ko na. Whenever magpupayat tayo sa baba. Oo nga pala! Naalala ko pa yun! Yung nanonood kami ng Minecraft, tapos magpupayat kami. Like, nanonood lang kami. Legit na nanonood lang. Or naglalaro. Naglalaro lang. Yun. Kasi ano yun I think, wala pa yung room na to. Wala pa yung room na yun. Tsaka, summer break ata yun eh. Wala pa tayong pasok nun. Like, ibang klaseng summer break yun. Oo. Kasi, yun ata yung, kasi first time ata talaga natin makakuha ng PS4. Oo. Well, I mean, talagang first time. Kaya sinulit talaga natin. Ano yun eh, kung naalala ko, nagpapaalam pa kami kila nanay nun. Pwede ba kami sa baba matulog? Naitulog kami sa baba. Late, kami. Oo. Then agree naman sila. Late night na tambay sa baba, sa living room lang. Then agree sila. Sabi ko, sige, go lang. Then, tulog kami sa sofa and things like that. Pero sa akin, ang favorite ko naman, una, yung naglalaro pa tayo sa labas. Oo. Yung kasama sila Steve, sila Natasha. Sila Sentinel. Nicole, oo. Sentinel yung nickname niya. Tapos yung, kalimutan ko na yung isa yung sa kapitbahay. Si Clarence. Ayun, naalala ko pa yun. Tapos, laro lang kami. Pumunta kami sa bahay, ibang, sa neighborhood. Tapos alala ko, naglalaro pa tayo sa buhangin. Yung hindi siya buhangin ng sand. Oo. Buhangin siya ng construction. Oo. Kasi may architecture business si Daddy. Tapos, syempre yung buhangin, may malawak na space kasi sa likod. Doon tinatambak yung kahoy sa isang side, doon yung buhangin. Then, we would literally magdi-dig in kami, tapos gagawa kami ng mga fake na, fake na lalagyan na ng kabaong actually. Ganun lang kami. Tumihiga kami, tapos gumagawa ng sandcastles dati. Tapos dugyot namin dalawa niyong dati. Sobrang dugyot namin. Tapos sabay pa kami maligo nun. Kasi ang dami namin buhangin lumalabas sa rain. Dumating siya sa point na parang stop na daw kami kasi pag umuwi kami tapos maliligo sa shower, ang daming buhangin na naiiwan sa gilid-gilid ng shower. So parang sabi nila dati, maybe hindi na pwede. Oo, hindi na rin pwede. Pero yeah, yung sa kapitbahay, naalala ko pa yun. Tapos favorite ko rin. Kasi ito rin yung time na gusto ko na maging YouTuber. Naalala ko, nasa taas pa tayo sa baba. Naalala ko, nagma-Minecraft tayo, nagre-record tayo ng video, kunwari. Kunwari nagre-record tayo. Naalala ko pa yun. Para sasabi ko, hey guys, pwede yung sound. Tapos sabi mo yung pangalan mo. Na nagre-record tayo kunwari, yun yung talagang gusto ko maging YouTuber na. I think grade 3 or 4. Yun na yung time. Talaga?
Naalala ko pa, kasi grade 5 ako nag-start eh. So naalala ko grade 3 or 4 akong nag-start. And doon na yun yung favorite ko talaga sa atin. So, ayun. Ang dami ng childhood memories. Since yung life mo naman sa school, may mga iba naman akong hindi masyadong alam actually. So nung preschool ka, nung buhay mo, diba nag-marriage ka nung preschool? Hindi eh. Ay, nga pala Miriam. Miriam. Yung preschool kasi na Miriam, ano yun, both genders yun. Okay. Like, kasi I think dahil maliliit lang pa lang naman yung mga bata. Wala pa makakaintindi. Hindi naman sa hindi makakapag-intindi, pero meron talaga dati. Ay, Si mami, tsaka si nanay, nagdala sa akin doon. Yes. So, lahat ng admin doon, lahat ng teachers, kilala ako. Kasi parang guidance counselor si mami that time. Tapos teacher na ba si nanay? I forgot. Pero ko teacher na rin siya nun. Hindi. Ay, di pa ba? Nagtapos pa muna ng pag-aaral sa nanay. Pero na elementary, ang ka na nun? Elementary, nag-start ako, Maris. Grade 1. Grade 1 lang. Grade 1 lang. Pero hindi mo kinaya? Yeah. Kasi nakita yung grades niya dati. Ang grade 1 siya. Tapos parang half ng school year ng grade 2. That's when naghanap ako ng ibang school. Doon mo na Joshua? Hindi naman. Nag-ano nga ako eh. Nag-exam test ako entrance exam test ako sa OLOPS. Talaga? Oo, ang alam ko OLOPS. Hindi ko alam kung yung IHA, yung Infant Jesus Academy. Talaga? Nag-entrance exam ka pala doon? Tapos yung isa was, yun, Jehoshua. Pinagkwento sa kanila mami tsaka ni nanay dati. Kung sino ako dati as a child, hindi ko daw kinakayang big crowded places. So linipat ako from big school to small school. So nag-Joshua ka na, nag-elementary? Doon sa Joshua, doon ako nakilala as yung pinakapasaway na estudyante. Ba't naman? Ba't naman? Basta, ang daming mahabing lista. Mas mahabing listahan. Oh my God! Kilala ko si Joshua na pinakamakulit na estudyante. Pero elementary pa rin, pa naman yan. Okay, grade 2 to grade 6. Yung classmates ko, parents ng classmates ko, lahat ng mga lumang teacher doon. Alam nila na ako talaga yung pinakapasaway. So, napapatawag ka ng principal? Oo! Pinapatawag si nanay? Oo! Oh my God! Alam ni nanay yun. Natatandaan pa ni nanay. Sobrang pasaway ko dati. Pasaway mo pa talaga. Pero junior ka rin nag-Joshua. Di ba nagtapos ka doon? Yeah, tama. Grade 7, di ba? To 10. Doon ako nagtapos. Nung nag-grade 7 ka, grade 4 na ata ako. Hindi ko maalala, grabe. Kasi Pero nung buhay mo nung junior high school, ano naman? Totoo yung here kasi sa education system nila sa Philippines. I think same naman sa ibang country. Parang malaking ang step siya from grade 6 to 7. Iba na yung math. Iba na yung science. Iba na yung... Hindi, siguro yung dalawang major subjects na yun, math and science, iba na siya. Like, ang laki ng gap or ng jump. Parang ganun. Yun lang yung napansin ko nun. Pero nung buhay ka nung junior high, of course, madami kang friends nun. Kasi yung buong class friends. Yung OG9. I always, like, sila palaging hinahanap ko minsan. Naalala ko rin. Pero hindi ka napasaway nun. Hindi naman. Hindi naman. Nabawasan. So, ilang years ka na si Joshua? No. 9. Oh, 9. Kasi hindi ako ng grade 1 dun. Yes. So, dali, 9 school years. So, nung umalis ka doon, edi nalungkot ka? Hindi naman. It was bound to happen. Kasi wala doon yung gusto kong course. Ay, course ba ang tawag? Course. Or, strand. Ay, joke ko nga pala. Strand ang tawag. Strand. Wala na yung strand na gusto ko sa Joshua. Ang meron lang kasi that time is, ano yun? ABM, gas. General something strand. General something strand. Basta ayoko na. Tapos yung isa, yung pang ABM. Business management. Account business management. Yun lang yung dalawa na meron. Yung gusto kong strand that time was STEM. Pero ito yung tanong ko sa'yo, bakit ka nag-STEM? Kasi... Tapos kayo naging automotive ka na. Ayun nga, ito na nga. Ang dami kong jumps. Hindi talaga ako sure sa gusto kong gawin sa buhay. Or like, kung ano yung nag-motivate sa akin na parang, let's go, tapusin natin yung pag-aaral. Wala pa ako nung spark yun dati. So, kaya ako nag-STEM dahil nung una, engineering gusto ko. Okay. But then, napunta naman ako sa Health Ally. Health Ally? Ano yun? Kasi tatlo yun eh. Doon sa STEM ng... Okay. Doon sa STEM ng FU Diliman. Okay. So, merong engineering, may IT, tapos may Health Ally. Okay, gets ko yung Health Ally. Yun yung tatlong yun. So, may isa kaming subject sa FU Diliman where kailangan makapili kami sa tatlo. Yun nga, di pa ako sure. So, nag-jump ako. Nag-sit-in muna ako sa mga classroom. Nagpaalam ako sa teachers kung pwede. Sit-in muna sa engineering, one day. Tapos,
sit in sa IT, then sit in sa Health Ally. And yung number 1 na sinabi ng utak ko, ang hirap lahat. Oo. Pero like yung sinasabi naman ni Daddy, wala naman talaga madali. Pero bakit di mo naisip mag-gas kung hindi ka pa pala sure? Nung time na yun, I gave myself that reassurance na maganda yung pagtatakbuhan ko. Okay. Dun sa tatlo. If ever man na hindi ko mahanap yung passion ko. Gets. So, nung una, sa ganito yung sunod-sunod nun. Health Ally, natanggal agad. Kasi takot ako sa dugo. Ay. Di ba? Okay. I think alam ng lahat yun. Takot ako sa dugo. So basically, yung napag-aralan mo sa senior, parang wala namang, sa tingin mo ba na-connect siya sa... Oo, meron. Kasi nagtaka rin ako, ba't ka nag-STEM, tapos automotive ka yung sabi ko, sige, whatever you do. Pero until grade 12 ka, nag-STEM Health Ally. I mean, hindi pa tapos. Like, yung listahan, nag-start muna sa Health Ally, then engineering, then doon ako bumagsak sa okay, IT. gets ko na. Kasi nga pala, ganun pala sa mga nakalimutan ko. So, nung grade 12, ganun ulit? Oo, nung tinapos ko talaga yung senior high school ko na, na IT ako. Okay. So, bale, nag-sit in lang ako one day ng Health Ally, Engineering, tas IT. Yes. Bakit naman IT? Kasi nakita ko lang sarili ko na I would enjoy just sitting down and doing your own work sa own workplace mo. Kasi literally, sarili mong monitor, sarili mong keyboard, mouse, CPU, or what. Sarili mong setup. Like, comfort zone mo ba? Parang ganun. Yeah. So, I thought na chill lang mag-code. May coding kasi, chill lang yung pag-animate. Kasi like, mahilig ako manood ng anime cartoons or animation, blah blah blah. Sinanap ko dun yung passion ko. After yung drawing, or for example, Photoshop, After Effects. Yeah. So, hinanap ko talaga, inisa-isa ko talaga lahat ng software. Gets. Nung una, nakita ko talaga sarili ko dun. For the rest of my life, dun ako nagkaroon ng wake-up call na hindi na talaga. Gets. That's wherein nag-automotive ako. Well, dapat mechanical engineering. Okay. Gets ko na. But then, nagulat ako, yun nga. Specific yung courses or certificate or diploma courses na ino-offer ng Australia. That's wherein pinili ko yung automotive. Gets, naintindihan ko yun. So, pala yung buhay mo nung senior. Now I know na. Litong-lito ako dati. Oo. I wasn't sure of kung anong gagawin ko sa buhay ko. And alam ko na-graduate ka, diba, nung pandemic, senior? Oo. Tinapos ko talaga ang year 12 or yung grade 12. Yeah. Kasi gusto ko talaga, sabi ko, tatapusin ko to. Yes. So, nag-college ka. Di ba dito ka nag-college first year? Freshman year. FEU Tech. FEU Tech. So, nung nandun ka, ano yung ulit yung course mo? Computer Science. Computer Science. Kasi so, para siyang... sa IT. Gets. Ay, hindi. Hiwalay siya sa IT, ang alam ko. Okay. Correct me if I'm wrong. Pero ang alam ko hiwalay siya sa IT. Iba pa ang information technology sa computer science. I see. Paano naman buhay mo nung nasa college ka FEU Tech? It was sad. Bakit? Hindi, sad lang siya sa idea na freshman year namin yun. Tapos, online classes. Ay, sa bagay, oo. Online classes siya. So, hindi namin na-experience yung freshman year na we get to go to the campus para makita yung building, to hang out with your batchmates. Kasi masaya yun pag freshman year. Tapos yung meron kasi yung parang, nakalimutan ko yung tawag doon, yung 1 week siya ng orgs, parang ini-invite ka or like, kung gusto mo mag-join sa org. Ay, okay. Doon ko nakilala yung ACM tsaka TEC. Okay. Kasi yun yung the best talaga na experience kung tatanungin mo ako sa freshman year. Kasi doon, I met a lot of nice people talaga. Sa ACM, very formal when it comes to studying. Yeah. Kasi yung org na yun, para siyang academic org talaga. Kasi nakalimutan kong tama yung sasabihin ko, academic tsaka non-academic na org. So for example, TEC, non-academic yun. Kasi esports naman siya. Okay. Alam ko na. Pero yung esports na yun, may mga team kami na lalaban sa ibang college schools. Okay. So, para siyang, for example, basketball, Maris versus Joshua. Parang ganun. Pero esports, so merong Mobile Legends, Valorant. Naalala ko pa yun. Ginagawa mo pa rin yun. Naalala ko yun nung pandemic. Sabi ko, wag mo ka muna maingay. Sabi ko, nung nakita, sabi ko, pero nag-host, iba pa yun yung mag-host. Iba pala yun, okay. Akala ko, yun. Yun yung ginagawa mo. Pero, natapos ka ng college, diba? Tinapos ko yung freshman year. First year lang. Kasi, hiyang-hiya ko kila nanay tsaka dati. Ayokong hindi ko tatapusin to. Kasi binayad na nila. Gets. Pero, right now, kung nasan ako, parang sayang pa din. Kasi hindi na siya na-apply sa ginagawa ko right now. Pero, I guess okay lang naman yun. Hindi. Me personally, deep inside me, I still have that burden na nagsayang ako ng 1 year. Na may binayan sila nanay, na
yung inaral ko, yung oras ko, nawala lang. So, yun yung buhay mo nung college FU. Kasi pag pinag-usapan pa natin ito, hahaba yung story na to. Legit. Mahaba pa yung story na to. Mahaba yung... Pero madami ka namang na-experience for, I think 2021 to 2022 na nakikita ka. Madami kang na-experience doon. So, dito naman tayo to the now. So, lumipat ka ng Australia last year, November 1, if then arrived November 2. Yeah. Tapos, a year later, December 19, tama? 18. Ay, 19, tama. Ay, so it's been a year na hindi na siya No, 18 pa rin. It's just gabi. Ayaw nga pala kasi nagka-delay. Pero ayun, so naalala ko parang pinapag-usapan nga nila, nanay, try mo mag-Australia, mag-stay sa Australia. Dapat talaga. First year, naalala ko yun yung usapan dati talaga. Na hindi ako mag-freshman year dito, hindi ako magka-college dito. Doon na talaga yung magsa-start ako ng freshman year or like diploma course. Okay, gets. Pero bakit mo naman din decide na pumunta ng Australia to study? Kasi that was the original plan talaga. So, tinupad mo pa din? I feel like na-pressure lang ako nung freshman year ko na mag-FU Tech. Yes. Na-pressure lang ako. Pero, yun nga, why Australia? Kasi nakita ko talaga yung kwento nila Tita Pai. And yung pag bumibisita tayo, I really saw na ang ganda. Bukod sa ang ganda ng lifestyle, ang ganda ng education system nila doon. Kasi, right now, yung first half ng school year namin was Monday, Tuesday, and Wednesday. Sa school kami. Sa institute kami. Pero Wednesday, half day. And then yung Thursday, Friday, kami doon, pwede kami mag-work. Yung working hours namin, pwede namin kumpletuhin. And then, the other half of the school year, ngayon is Monday, Tuesday. Both are whole day, pero Wednesday, Thursday, and Friday naman yung work. Then, kunwari, syempre may Sabado ka. Ikaw na bahala. Sa amin na bahala kung gusto namin na extra work or not. So, parang you're making money while you're studying din. Maganda rin din pala yun. So, gets ko rin yun. Actually, nung nag-Australia nga tayo this year, or kami, ayoko na umuwi. Pero kayo kala nanay, sabi ko, ayoko na umuwi dito, gusto ko na nandito. Kasi ang ganda talaga. Yung mga gusto mong bilhin, nandun. Tapos ang ganda namang environment. Isa yun, sa maganda na na-expose ka kagad sa trabaho. Kasi, like, very common yung saying na yun na hindi mahirap kumita ng pera. Very common yun. Pero, the idea of you working hard, then achieving yung stuff, ako naniniwala ako na money can buy happiness. Naniniwala ka din? Naniniwala ako sa saying na yun. Like, ang dami yung stuff na nabili for myself sa Australia. Like, may face pang ako na healing my inner child. At pero yun, kasi I swear, nag-iba yung mindset ko when it comes to work and sa career. And dahil bukod dun sa na-expose agad ako sa trabaho, dahil din sa experiences na nakukuha mo. Like me, may times na I have to deal with customers, I have to deal with the car itself. So, you really have to extend your patience. Number one yun. You really have to extend your patience. Kasi, ba't mo pa yung gagawin kung visit ka lang palagi, galit ka lang palagi, hindi ka nag-enjoy sa ginagawa ko. Like, what's the point of doing that job or work kung hindi ka naman nag-enjoy? And nagulat ako kasi, alam ko naman na pag pinasok ko ito, magugustuhan ko siya. Pero I never expected na talagang mahal na mahal ko na siya ngayon. I really love what I'm doing right now. Kita ko na eh. I really love what I'm doing right now. Kita ko na yung buhay mo. Pero how's life naman recently sa Australia? Recently, it's been really great. Now, actually, let me rephrase, it's been really blessed. Yun din. Sobrang laking blessing na nakapunta ako doon. Then, ang smooth lang ng process ng visa ko. Then bukod doon, ang smooth lang ulit ng process ng school ko, ng work ko. Hindi ako pinahirapan ni Lord. Thankfully. Grateful. Thankfully din. Sobrang grabe, sobrang suabe, sobrang smooth ng biyahe ko or like ng experience ko. Yeah. Like never ako nagkaroon ng moments of, siguro meron, pero akin na lang yun. May mga moments na talagang iyak, lungkot. Kasi pagod eh. Hindi naman perfect life natin. Kasi, I think kung nanta ni Daddy Japan, yung buhay mo doon parang ng gulong. Parang graph lang din. Tumataas din, bumababa. Tataas din. Parang ganun talaga. And nag-agree ako kasi ganun talaga yung buhay. And yeah. Pero, since, ito yung last question ko for you before we move on to Shaina. Excited na ako dito. Kasi siya yung pumili. Pero, what do you plan for your future self? Since kasi, di natin alam kung ano gagawin mo after college. So, anong pa-plan mo for your future? The goal talaga is to get the permanent residency. Ayaw. Or yung PR, yung tinatawag nila.
bata pa ako and I know na kaya ko pa mag-aral ng 1 more year. So, kapag naging PR ka kasi, or I think citizen, lahat ng under ng light vehicle automotive, magiging libre yung education mo. So, like, literal na mag-enroll ka, self-study siya. Kaya, yun yung goal ko when it comes to academic or sa education. Pero, pagdating naman sa work, my goal talaga is to get or gain as much as experience as I can get. True. Sobrang laking blessing na napunta ako sa Talyer Auto. Kasi doon ko na-meet si Kuya Mario, siya sa senior mechanics doon na siya yung una kong naging senior mechanic. Sobrang laking blessing nun kasi siya, 25 years ng mekaniko. Then naging mekaniko siya ng BMW. Tapos nandun rin yung pamangkin niya si Kuya Brian. Siya naman 8 years na naging Nissan. Dito sa Pilipinas. Nalipat ako sa bagong branch, Caroline Springs. Namit ko naman si Lorenzo, Kuya Tenny. Shoutout na siya ngayon. Kuya Tenny and Kuya Jason. And Kuya Chris. Okay, shoutout nga talaga siya. Kasi like, saludo ako sa mga senior mechanics ko. Like, big part sila ng pagiging mekaniko ko. Kasi like, never ako pinahiya, never akong very open arms. Like, kapag may tanong ako, sasagutin nila. Tapos parang willing to teach talaga sila. Kasi like, kita naman nila na gusto ko yung ginagawa ko. Buti naman ganun. Pero yeah, that's nice to hear naman na ganun yung future self mo. So, we have last 3 questions and this was from Shaina. So, hindi na natin pabagsapan more deeply into Kobe's life kasi hahaba lang. Mas lalo na sa college ngayon, dating yung college and kung ano buhay niya sa school. And yeah. So, hi Adrian and all of his other friends sa college. Sorry, hindi ko kayo napag-usapan. Okay lang yan. Baka soon din mag-wavy talks din tayo. Pero these are 3 questions na Shaina wrote. So, Shaina asked you, what would you say to your younger self that things will work out and that you will be genuinely happy? Wow. Everything will be alright. Kasi ibang-iba yung Kobe right now compared sa Kobe dati. Kobe dati was really hard, unorganized, emotional, did not know how to control his feelings or emotions. Hindi, yun, disorganized, gulong-gulo. Tapos parang wala akong pagtatagpuan dati. Like I didn't know where to go talaga. I was really lost. There we go. Yung tamang sasabihin ko dapat. I was really lost dati. And ngayon, super laking blessing talaga na na-experience ko yung 1 year ko sa Australia kasi it was really an eye-opener sa akin. Tinulungan ka ni Lord. Laking be a better person. Big part talaga si Lord. Nakita ko rin yun sa'yo. Since nung nagkaroon tayo ng kwarto, nakita ko sa'yo, like, hindi ka okay. Hindi ka okay nung before ka nag-Australia. Pero nag-Australia ka, seeing yung stories mo, social media, sabi ko, ang ganda ng future niya. Gumulan ako. Thank you. Pero hindi ko naman sinabi sabi ko sa sarili ko, you know what I mean? Pero, yeah, ganun. Pero, yeah, that's very nice. Everything sorry, just to add up. Go lang. Everything will be alright kasi ngayon I'm really more motivated, more career-oriented talaga. Ang dami kong plano sa buhay ko. After ko makapagtapos ng pag-aaral. Yeah. Kasi I really wanna be part of sa mga big companies, brand names ng automotive, ng mga high-end or kahit low-end naman. Like, any kind of experience relating to automotive, kukunin ko talaga. Kukunin ko talaga kasi I really love what I'm doing. And ngayon, sa situation ko, spiritually, sobrang grateful lang talaga. Kasi, yun, my younger self wouldn't understand. Or like, yung teenage years ko wouldn't understand. I mean, bata pa rin naman ako, I'm just 21. Pero, telling my younger self or like my past self a few years ago, like, sobrang ganda na ng biyahe ko. Gets to you. And proud naman din yung younger self. Look what you came from. Parang ganun. Kaya it's nice to hear na yun yung gusto mong sabihin sa younger self. Pero here's the second question she has, and she asked, at this point in life, what are your 3 core memories? Wala. Ang hirap yan. Ang hirap to. Pero number 1 siguro is very personal siya sa akin. Go. And nagulat ako yung una-una alala. Me and Nani really had this talk na kaming dalawa. And it really meant something special to me. So yun, isang core memory. Okay. To me, that's a core memory. Second was my, nung natanggap yung student visa. Kasi that was the start of it all. Yun talaga yung nagsimula na sa nangyayari sa akin ngayon. Then number 3, sa ngayon na. Kasi I know marami pa akong
ma-experience. Pero number 3, recently lang ulit siya nangyari. This year lang siya nangyari. Pas na I was able to come back to church. Ay, oo, naalala ko yun. Kasi I was really scared. Bukod dun, I was really, iba ang scared and afraid. I was really scared, really afraid. Na parang kilala ko yung sarili ko. I knew what I have done dati. Alam ko yung makasalanan akong tao. So I feel like hindi ako tatanggapin or like i-judge ako. They won't make me feel welcome. Pero it was the complete opposite ng naisip ko. Sobrang blessed na nakarating ako sa Cornerstone. Melbourne edition. Sinabi sa akin sa church, the doors are always open for everyone. True. Kahit kano ka kasalanan ka. Maganda. They're always open. Like, sobrang komportable ka sa church. Oo. That's good. And like, sobrang like, I tried applying sa mga ministry nila. So, right now, nasa media team ako. Ooh. Then, praying na this coming 2024, maging part ako ng worship team. Okay, gets. Kasi yun yung nagtutugtog sila ng instruments. Okay. Gusto ko maging part nun. I just feel na to have your own space while you're playing the instrument. Oo. Kasi, hindi ako yun. Nagpe-praise and worship ka while you're doing the instrument. Then you're focusing talaga. May own space ka na you, him, and your instrument. Yung tatlong yan. And those 3, parang doon nagsisirculate na why gusto ko maging part ng worship team. Kasi I feel like, levitating siguro. Levitate. Like, I feel like I'm standing on a cloud. Kapag gets ko yun. Mga praise and worship songs yung tinutugtog. Kasi sobra siyang nakakagaan sa feeling. Oo, naiintindihan ko yan. Naiintindihan ko yung feeling na yun. Pero siyang, para kanyang tinatouch sa heart talaga. Yeah. Naiintindihan ko yun. Pero yeah, that's really nice naman to hear na that's your 3 core memories na you're keeping palagi sa brain mo. Pero marami pang ibang core memories. Marami pa naman din. Ito ni last question kay Shaina. Sabi niya, what do you love most about living the life you have right now? What are you most grateful for? Everything. That's nice. Pwede na rin yun. Hindi. Pwede na rin yun. So, number 1, nanay si daddy. True. Hindi ako makakalapag or hindi rin ako makapag-aaral sa Australia. Hindi dahil sa kanila. And especially kay nanay. Ako nga yung mag-aaral doon. Pero she was the one who processed everything. Yung papers na need, yung kung saan siya ipapasa or what. Pero in-assist niya na naman ako. May part doon na kumilos din ako. Pero alam mo yun, majority nun si nanay talaga. Yes. Daddy, kasi meron kaming usapang parang trabaho dati ni daddy. So pagkatapos mo dyan ito yung time na nasa IT pa ako. Sabi niya, so pagkatapos mo dyan, ano yung end goal mo sa trabaho? Sabi ko, maging IT assistant. Sabi ko, hanggang dun lang. Sabi niya sa akin, bakit hanggang dun lang? Sabi ni daddy. Sabi ko, kasi yun lang yung naisip ko, yun lang kaya ko. Then, ginising ako ni daddy na, wag mo sabihin sa sarili mo. Tell yourself na you can do more. Kasi wag lang IT assistant. Sabi mo na maging IT boss ka. Or like yung IT head, yung pinaka number 1 na posisyon ng IT. Like, don't limit yourself. Kapag nagbigay ka ng limit, parang hindi, you won't be pushing yourself to the limit. Like, parang, maganda yun. Like, pag nagkaroon ka ng limit, parang, okay, hanggang dito lang. Tapos parang, magkakaroon ka ng feeling na joke lang pala, parang may kulang pa. Parang wag naman sana it's too late para ma-realize mo yun. Tapos, number 1 grateful for is being able to surround myself with people who you love. Yeah, you love. And people who they keep encouraging you to be connected spiritually. True. So that's YA yung group or Young Adults yung name. Kasi Young Adults yung name ng group. Sobrang ganda niyang experience sa akin na nakilala ko yung YA dahil hindi ako nahihiyang mag-pray, hindi ako nahihiyang magkwento ng experience ko spiritually. Kasi dati hiyang-hiya ko I feel like nakakahiya siyang ikwento, hindi siya cool pakinggan, hindi siya maangas. Living your life and being well spiritually devoted means a lot. Yes. As in, it really means a lot to me na ngayon. And I always pray for I always pray for our family, sa family ko sa family natin sa Australia, for my friends, and people who really mean a lot to me. I miss. Pero magandang pakinggan. Tong si Lexi, tinatama na naman ang camera ko. Kulit mo talaga. Pero that's nice to hear. Kasi
again, kaya ako nga gusto rin mag-Wavy Talks in the first place kasi wala talaga ako alam sa buhay mo. Kung, like, ano ba talaga buhay mo dati? Ano ba buhay mo sa Australia right now? So again, di kami masyadong gusto ni Kobe kasi both kaming busy sa life namin. So, bukod sa busy, like, may connection tayo in kahit papaano. Pero like, this type of connection vocally or like verbally, hindi masyado. Hindi masyado. Kilala naman yung isa't isa through actions. True din yun. Pero yeah, it's nice to know naman din yung life mo kung ano talagang nangyari. And first video ko with a family member. Kasi tita Pai, itita. Pero sa mismong family ko, ikaw talaga yung first. Kaya parang ginagawa to. It's more different than friends. Pero di ba may ano ka? May mga vlogs ka with me? Pero yung mga snippets lang yun. Like, hindi siya yung parang nag-uusap talaga tayo. Kaya nung nag-Wavy Talks tayo ngayon, sobrang weird na. Hindi naman weird, pero like different siya. Different yung feeling. Kasi kuya ko kausap ko Hindi yung parang tawanan kami ng friends ko, ano talaga buhay nila. Pero to parang it's really different. Kaya very happy rin ako na kapag Wavy Talks tayo, nung umuwi ka. Kasi plinano ko talaga to agad na ginawa namin. So, ayun. Pero yeah, I just want to say thank you din na nakisali to talk about your life openly sa camera. And I tried to filter as much as I can kasi mukhang na-filter mo na. Mukhang na-filter mo naman. Yeah, kasi make sure ko na I only into the deep parts of my life. Doon talaga sa di talaga super personal. Yeah, for example, kayo nila nanay, si Shahina, gano'n. Or kunwari, yung talagang close ko lang talaga. Oo, gets ko yun. Kaya, sabi ko sa'yo before, careful sa mga sasabihin mo kasi public na to. Kaya, ayun, may mga gano'n naman din yung buhay namin. Pero yan. Ayun, I just wanted to post this video before the New Year. Kasi kasi New Year. Basta maganda before New Year. Kasi, oh my God, next year na ang field ko sa Wavy Talks. Pero ayun lang for now. Very happy ako that I'm with Kobe and we did this 1v1 talk. Very seryoso siya and got to know his life more better. Pero yeah, ayun lang. Just wanted to take you again. And ayun lang. Wala na akong masabi. Ang hirap mag-outro. Kaya, natry ko mag-isip. Try ko mag-isip kung paano mag-outro. Pero yeah, that's all. Okay guys, baka may more videos pa akong kasama nito before siya umalis. Pero let's just see. Pero yeah, that's all. Alright guys, I'll see you all later. Bye!